Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Lord, muli, salamat o Diyos na Ikaw ang aming dakilang tagapagpahayag. Ikaw ang magbibigay at magkakaloob sa amin kung ano po yung aming pagsasalo-saluhang pagkaing espiritual na minsan or madalas busog na busog kami. Pero minsan hindi rin namin nagagawa. And we pray, Lord, na sa gabing ito, Panginoon, ay muli mong ipapaunawa kung ano ba yung tunay na repentance sa bawat lumalapit at humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Maaring nagrepent kami. Maaring nasabi namin sa aming mga nakagalit. Maaring humingi kami unang-una sa iyo ng tawad. Pero minsan nakakabalik pa rin kami sa mga bagay na hindi mo gusto. At yun yung nananaig. At kaya patuloy kami humingi ng kapatawaran. Pero ang hinahanap mo ay tunay na paghingi o pagrepent, pagsisisi ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang makapangyari, ang kapangyarihan mo po, ang patuloy na makapagsalita, ang banal na Espiritu, ay patuloy po naming mini-welcome. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang tunay, O Diyos, at wala nang iba na mataas sa gawain ito ng Daily Devotion Ministry. Salamat po ng maraming. I-bless mo po ang bawat isa at hindi po kami maghihiwa-hiwalay mamaya na hindi namin dala-dala ang masaganang pagpapalang walang sukat kalagyan na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Cover us with your precious blood. Amen and amen. 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 So, praise the Lord. So, to God be the glory. At nais ko pong basahin sa Tagalog. So, Acts chapter 3 verse 19. Ayan. Ang sabi po sa Tagalog, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Actually, sa atin, no, tayo po yung lahat na siguro dito, lahat naman tayo tumanggap na sa Panginoon. At kahit na tumanggap tayo sa Panginoon, nandun pa rin na nakakagawa pa rin tayo ng mga pagkakamali, pero hindi na ganun kalalaki. Dati kasi pag nakagawa tayo ng mga mistake natin, talagang yung sinasadya no? Minsan hindi sinasadya, pero dati nung wala pa tayo sa Panginoon, talagang sinasadya, no? Kaya nalulungkot ang Panginoong Diyos. And sa Tagalog po, dito po sa Matthew chapter 3, verse 8, ang sabi po rito, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisi. Ang linaw, sa English po, produce fruit in keeping with repentance. So, ibig sabihin, makikita yung bunga ng talagang pagbabago natin. Pwede kasi nating sabihin, no, sa ibang mga tao, Ate Ashley, nagbago na ako. Kuya Rodrigo, nagbago na ako. Ate Nika, nagbago na ako. Ate Beverly, nagbago na ako. Pero ang proof talaga na nagbago tayo is yung ating kilos, pananalita, o sa isang salita, yung karakter na makikita talaga. At hindi ikaw ang magsasabi nun. Hindi ako magsasabi nun. O pwede ako magsabi na talaga may nababago, lalo't araw-araw kitang kasama. Makikita ko talaga. Kahit siya, pwede niya sabihin sa akin na ang laki ng pinagbago. No? Pero hindi mo pwedeng ipagsabi kasi sarili mo yan, pwede mong dayain ang sarili ng, no? Pero yung ibang tao na nakakita at nakakasama mo sa bahay nyo, sa trabaho mo, sa office, or sa kung saan man, yun talaga yung makakakita ng talagang totoong nagrepent ka talaga at may binago at nakita yung prutas. Now, ang sabi po rito sa ating pag-aaralan, kasi 4 na puntos ito, God is looking for good fruits. Opo. Ang Panginoong Diyos ay tumitingin sa talagang magandang bunga na nangyari sa buhay mo ngayon. Sa buhay natin ngayon. No? Maaring sinasabi natin na, oy, dati ako, alateris, ngayon mansanas na ako. No? Medyo lumaki-laki na. No? Literal na sinasabi ko lang. Pero ang pinaka-spiritual na katotohanan doon is talagang merong nabago sa buhay natin. Na dati, kung magmura tayo, ay talagang pwede nang makamatay kung nakakamatay ang pagmumura. Pero nawala yun unti-unti. Or kung grabe tayong lumaklak ng alak or magbisyo,
ay bigla na lang o bigla o unti-unti, no? Hindi bigla, unti-unti na nawawala. Okay? So, nakikita po yan talaga sa bunga ng bawat isa. Now, ito po yung sinasabi rito na two types of fruit. Two types of fruit. Kasi sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, 9 fruit. Pero ito po, yung two types of fruit. Dalawang type ng bunga ng isang talagang nagrepent. No? Sabi rito sa Isaiah, bubuksan ko po yung Isaiah chapter 5. Amen? Ayan. Buksan po natin sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Malalaman po natin kung ano ba itong ibig sabihin na ito. Ito po yung awit tungkol sa ubasan. No? Yung mga nagbabasa dyan ng Bible, talagang babad na babad, alam na alam natin yung mga about sa ubasan. Isaiah chapter 5 verse 1 hanggang 7. Ang sabi rito, ako ay aawit sa sinta kong mahal. Napakalambing nito. Tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Merong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Parang tula ito, no? Verse 2, hinukaya niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Ibig sabihin, talagang nilinisan niya yung paligid. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sabihin, syempre, kapag mabuti, okay yan. No? So sa gitna yung nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. No? Kasi pag namunga ang isang puno ng ubas, talagang diyan na yung malapit yung pisaan para maano yung katas. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. So syempre, kapag may itinanim, sabi nga, may aanihin. Tama po ba? Kapag wala kang itinanim, malabo kang makakaani. No? So, ngunit ano ito? Sabi rito sa verse 2, pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Nakakalungkot ano? Nagtanim ng ubas, itong may-ari, itong sinta na ito, pero nagulat siya, pagpitas niya, may ubas na ligaw. Verse 3, kaya't kayo ngayon, sabi niya, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Juda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Verse 4, ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? So, nire-review niya. No? Sabi sa verse nito, nire-review, meron ba ako nakalimutan nung tinanim ko ito? Nilagyan ko naman ng pataba. Nilagyan ko naman ng magagandang lugar, no? Matabang lupa. Pero bakit ganun? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Question mark. And verse 5, kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Kaya pala, may mga ibang halaman na nandoon sa paligid na talagang tumubo. No? So, sabi niya sa verse 5, wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y makapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Baga, parang mga kambing, kakainin yung mga damo-damo na kung ano yung tumubo na yan. Verse 6, pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang mga ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Grabe ito si Lord. No? Talagang pipigilan niya para mamatay, no? Itong puno na ito. Ang ubasang ito ay 7 and last verse. Ang ubasang ito ay ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim, no? So nagets po ba natin? Si Yahweh yung nagtanim, pero ang tinutukoy niyang lugar na kanyang pinagtaniman ay ang Israel. Okay? So, ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. No? Kaya, napakaganda po na pinag-uusapan ito. Fruits of righteousness. Ito po yung two types of fruit. Number 1, letter A,
fruits of righteousness. Talks about a man who plants good variety of grapes in a fertile soil. Ito po yun. Sabihin, pag fertile ang lupa, napakasarap taniman yan. Kasi maganda ang tubo niyan, malago, maraming bunga. Kasi maganda yung soil o yung lupa. So, he carefully watches over the grapevines and tends them with much care in order to bear fruits. Inaasahan niya yung amo, yung nagtanim, na talagang tinanim ko naman sa magandang lupa. Bakit ganun? No? Bakit ganun? Now, he expect the vines to yield sweet grapes. No? Umaasa siya, napakatamis. No? Siguro pag tumubo ito, pag nabunga ito, napakatamis ng prutas na ito, ng ubas na ito. No? So, but the fruits turn out very sour. So the Bible says that the owner of the vineyard represents God, and the vineyard pictures as his people. The Lord has been so good in taking care of us, and he hopes to see fruits of righteousness in our lives. Sadly, nakakalungkot, we do not yield good fruits. Kaya mga kapatid, ito po yung una na hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung fruits of righteousness. Na kailangan po bilang mga Kristiyano na talagang nagrepent na sa Panginoon. Talagang wala na tayong tinatago sa Kanya. At wala naman talagang natatago sa Panginoon. Maaring pwede kang magtago sa iba, pero sa Panginoon, never tayong makakapagtago. Kaya nagtataka tayo, bakit hindi tayo binebless ng Panginoon ng grabe, no? Kasi baka meron pang natitira na mga ligaw-ligaw na damo o mga ligaw-ligaw na tumubo sa paligid sa pinagtanaman ng Panginoon. At baka meron pa tayong hindi tunay na isinusuko sa harapan ng Panginoon. And letter B, na two types of fruits of wickedness. Fruits of wickedness, ano? Ang sabi ng Galatians 5:19 hanggang 21, the acts of the sinful nature is obvious. Napaka-obvious po ito. Sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, no? Yung mga mangkukulam. Discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition. Yan po yung mga fruits of wickedness. Sinasabi, ano pa? Yung dissensions, factions, and envy, no? Yung mga inggit-inggit. No? So, drunkenness, yung mga mahilig maglasing, yan po yan. No? Drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Hindi po yan talaga makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Yang mga gumagawa ng ganyan, no? Mga kalaswaan. At ano pa ang sabi ni Apostol Paul sa John, sabi rito, no? Sa John 15:2. Ito matindi, mga kapatid. Apostle Paul wrote the above verses to the believers of Galatia o Galatia. So it is possible for a believer to still cling to sinful lifestyle. But God clearly says that we, the branches, tayo na branches na nakakabit sa puno, must produce good fruits. Kailangan po talaga mag-produce ng good fruits. Or else, we will be cut off from Him who is the vine. Ang sabi po kanina ng ating mga nagpasalamat, no, sa buhay ni Ate Roslyn Lee, nahihiya po ako. Dati hindi po ako sanay talaga, sabi niya, na maraming tao na ganito, no, na nagsasalita. Pero dahil sa nandun na dinidiligan na ng Panginoon, everyday sa pagdalo natin lahat, dinidiligan niya ng Panginoon para tayo po ay talagang tunay na yumabong, mamunga. Ibig sabihin, magamit tayo ng Panginoon. Kaya yung shy o yung sinasabi na mahiyain ako, no? Hindi yan sa Panginoon, no? Kailangan po ay talagang makita sa atin yung bunga, no? Yung bunga ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Ano po ang sabi ng John 15:2? Ito matindi. Kapag hindi pala tayo namumunga, no? Na nakakabit tayo doon sa puno, tayo yung mga vine, yung sanga, no? Ito ang ginagawa. Sa verse 2, John 15:2,
Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, aray ko po. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So, sino po ba rito yung naka-experience sa kahit puno ng santol or kung ano man, kamatis or kung ano man, no? 'Di ba, pag hindi namumunga, talagang tapyas yan eh, panggatong, no? Pero yung iba naman, tinatry pa rin na i-recover. Dinedress-dress nila yung ano, no, yung mga tanim nila para mamunga. Pero kapag talagang hindi na namunga, sorry, tagbas talaga yan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, no, na yung fruit of wickedness, ito po yung mga tao na talagang naturuan mo naman, pero talagang ayaw magpagamit, ayaw lumago, ayaw talagang lumago, no? Kasi unang-una kung lalaliman pa natin itong nais ng Panginoon, kanino ba galing yung buhay? Kanino ba galing yung hininga, yung pagkain, yung lakas? Lahat yan sa Panginoon. At ang hinahanap ng lumikha sa atin, ng nag-create sa atin, yung makita na kumikilos tayo ng buong puso na maglilingkod sa Kanya. Hindi yung naglilingkod tayo na nagmumurmuring, hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoong Diyos, talagang buong puso po na tayo po ay naglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen? Para maging epektibo po tayo. Ayaw ng Panginoon ng wickedness. No? Gusto niya, tayo po ay malakas. No? At saka namumuhay sa righteousness o katwiran ng Panginoon. Now, number 2 na topic natin, tapos na po tayo dun sa God is looking for good fruits. Kasama po yan sa repentance. Okay? Number 2, repentance that leads to fruits of righteousness. Yung pagsisisi daw po natin, ito po yung mangunguna o yung maglilid para yung bunga ng katwiran ay talagang maipamuhay natin. Ang sabi po rito, a good character is a marka that we have truly been converted to the Lord. So ibig sabihin, talagang bilang mga sinasabi nating, born again na ako, nanay, born again na ako, kuya, born again na ako, kapatid, born again na ako. Madali lang yun. Pero makikita yon araw-araw, una ng Panginoon. Bagamat hindi agad-agad proseso, pero tandaan po natin na ang Diyos ay laging tinitingnan talaga yung karakter natin. Walang maililihim. No? So, these good fruits can only be visible in our lives if there is true or genuine repentance. Makikita yan kapag nag-iisa ka na lang. Sa kwarto, no? Yung walang nakakakita kundi ang Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung ugali natin sa labas at yung karakter natin sa labas at yung karakter natin kapag nag-iisa na lang tayo. Alam na alam ng Panginoon yan. Amen? Now, dito po sa repentance that leads to fruits or righteousness, meron po ditong 2 types of repentance. Number 1, self-centered repentance. Ano ba itong self-centered repentance? Ang sabi po rito, there are people who repent because their sins, kasalanan, have been exposed, causing them much shame. Yung bang tipo na kaya sila nagrepent kasi nahuli sila na merong ginagawang masama. Halimbawa, nagnakaw, nahuli ng akto, nag-shoplift, no? Talagang nandun yan, nagsisisi yan, siyempre pipicturean ka, nahuli ka eh. O kaya, nagkaroon ng skandal, no? May nangyaring gano'n, nahuli ng mismong asawa, no? Na nagsisiping sila, nagtatarik sila sa isang hotel, no? At may mga kasamang pulis, no? Maraming nangyayari, no? Sa panahon ngayon niya, no? At doon marirealize, no? Na talagang, ay, ayoko na, no? Nakakahiya, nakita pa ng maraming camera yung aming ginawa, no? Ay, alam mo naman sa panahon ngayon, buong mundo, lalo pag na-post mo na sa Facebook, pag na-post na yan sa Facebook, sigurado yan, pagpepiestahan niya, no? So, there are also those who repent because of heavy guilt feelings. Yung tipo na talagang grabe, no?
Grabe yung nangyari sa buhay ko, ganito ganyan. Nakakahiya talaga. No? So, others do so because of the negative consequences of their deeds. Ito po yung self-centered repentance kasi nasukal na siya eh. O nasukul na siya, nasukul. No? Yung bang, wala na, ito na eh. No? Wala na akong may tatago. Huli na eh. No? So, still others repent in order to be blessed. Meron naman talaga magkikare. At syempre, yun yung mga talagang tunay na Kristiyano. Kasi wala naman talagang matuwid, wala kahit isa. Yan ang sabi ng Bible. So they repent believing that they can be rewarded with good. Now, the motive of such repentance is self-centered. Yun. Kaya tinitingnan ng Panginoon ang puso. Kung ano ba yung motibo. Kaya ka lang ba nagsisi? Dahil napahiya ka? Kaya lang ba tayo nagsisi? Dahil naaktuhan tayo sa mali nating ginagawa? O kaya tayo nagsisisi para bumalik uli yung tiwala ng mga tao, no, na nakakakilala sa atin. Ay, nagsisi na yan si Irene, no? Patawarin na natin. Ang motibo mo sa kanya, sa iyong pagre-repent ay self-centered. No? Yan po yung two types of repentance. And number two, God-centered repentance. Ito yung maganda, mga kapatid. Yung God-centered repentance. Ang sabi rito, repentance comes after a realization that God is hurt by our sins. No? Ito yung repentance, ito yung God repentance na talagang na-realize mo na nasaktan ko si Lord. Nasaktan ko ang Panginoong Diyos. Nahihiya ako sa iyo, Panginoon. Hindi siya sa tao nahihiya. Ito yung pinagkaiba ng self-centered repentance. Sa God-centered repentance, talagang unang-una siyang nahihiya sa Diyos. No? Alam niyo po, ang sabi ng Psalms 51:4, sabi po ni Haring David ito, no? Psalms 51 o awit. Basahin ko po. 51:4. Ang sabi niya ni Haring David, sa ilang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Grabe yung puso. Grabe yung puso ni Haring David. No? Talagang inamin niya, Lord, sige, parusahan mo ako. Parusahan mo ako, Lord. No? Sa iyo ko nagkasala. Alam niyo po, nung minumura ko ang Panginoon, talagang wala akong, pero nung pinalo ako ng Panginoon, to God be the glory, talagang natuto ako. No? And lahat po sa atin dito, no? May mga kanya-kanyang dahilan at talagang nagawa na pagkakamali na talagang pinagsisisihan natin ng tunay. Una sa Panginoon. Amen? Kaya napakasarap po ng God repentance, no? God-centered repentance. Yan ang maganda. Hindi yung self-centered. Kasi ang daming nagpa-follow sa'yo, tapos biglang bumagsak ka, no? Ang daming mong followers, sinasubscribe ka, no? Pero kapag si Lord ang sinubscribe mo, di mo naman kailangan, di mo naman i-please ang tao eh. Mga kapatid, ang Diyos, no? Ang Diyos ang una. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. Now, ito naman, punta naman po tayo. Sabi rito, this is the prayer of David when he sinned before God. Panalangin niya ito, yung Psalm 51:4. He repented because he knew that he hurt God. And he wanted to please God again. Okay? Ganyan po si Haring David. So this is a God-centered repentance. Amen? So number 3, no, kung babalikan po natin yung una, God is looking for good fruits, repentance that leads to fruits of righteousness. Number 3, ito naman yung false repentance. Ba? Ano po ba itong false repentance? Ang sabi po rito, mga kapatid, repentance is not only feeling remorse or being sorry for sins and mistake done. Ang pagsisisi daw po pala ay hindi po pala yan matatagpuan lang sa feeling mo, no? Feeling mo na nagsisi ka na, no? At paghingi mo ng sorry doon sa taong nakasakit,
O nasaktan mo at nagawan mo ng mali. So there are people in the Bible just like Esau, no? Si Esau, no? Kung maalala nyo, Genesis, kapatid niya, si Jacob. Ang sabi po dito sa Hebrews 12:17, mga kapatid, ayan. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uukol sa panganay. Kasi panganay si Esau, isa kay Jacob. Ngunit ito itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Malala niyo ba yon? Yung sa isang mangkok lang ng sinabawang sitaw, pinagpalit niya yung pagkapanganay dahil sobrang gutom na siya. Galing siya sa pangangaso. Pumayag naman si Esau, no? Kaya false repentance itong kay Esau, no? At si Judas, kung maalala nyo, sa Matthew 27, no? Ito po yung false repentance, no, mga kapatid? Matthew 27:3-5. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Sabi nung iba. Bahala ka, sagot nila. At verse 5, inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti, no? Ito po yung mga false. Wala na, late na, no? Sabi nga ng ng nating mga tao na nasa huli talaga ang pagsisisi. No? Wala sa una. So sabi rito, who regret their wrong deed, but their action had not changed at all, because not at all people understand true repentance. Hindi po lahat ng nagsisisi ay nauunawaan talaga yung pagsisising sinasabi nila. Pwedeng magsisi sa bibig, pero pagdating sa puso, minsan, ganun pa rin naman. Same pa rin. Parang walang pinagbago. No? Parang yung mga anak natin, minsan pag nagkakamali, no? Papa, hindi na po mauulit. Mama, hindi na po mauulit. Pero maya-maya, kinabukasan, uulitin na naman. No? Hayaan mo na, bata naman yan. Huwag nating hayaan. Sabihan natin ng may pagmamahal. Kasi pag nakalakihan nila yan, ganoon at ganoon ang gagawin nila, o pwede nilang gawin sa ibang tao yan. No? Kaya turuan natin, no? Nang mabuti ang ating mga mahal sa buhay at mga anak. No? Sabi nito, many repeat the same sin. They want to rid themselves of misunderstanding of repentance is also the reason why many were not able to continue following the Lord. Kaya pala yung iba, mga mahal kong kapatid, talagang hindi totoong sumusunod sa Panginoong Diyos. Yan po yung false repentance. Patuloy pa rin gumagawa ng mali kahit na alam niya na talagang ito'y kasalanan sa Panginoong Diyos. Kristiyano na yon. Kaya nga, muli, sasariwain natin dalawang klase ang binago o born again Christian, ha? Kasi may binago lang sa nguso eh. Pero sa puso, hindi pala totoong nagbago. Yun ang nakakalungkot. And repentance, sabi rito, is a process. Number 4 na ito. No? Yung number 3, false repentance. Yung number 4, repentance is a process. For a better understanding, sabi rito, of true repentance, here are the 3 terms taken from the New Testament. Number 1, no? Kapag nagre-repent po tayo, talagang proseso po yan. Hindi naman agad-agad mababago. Pero dapat may pagbabago talaga unti-unti. Pagkilos, no? Hinahakbangan talaga. Number 1, revelation o yung pahayag. Alam niyo po itong revelation tinatawag po ito sa Greek word na apocalypsis, no?
This term means to remove the covering or to open. Yan po yung ibig sabihin ng kalupsis. Pag sinabing kalupsis, covering. Yung apo, ito po yung remove. Kaya remove the covering. So kailangan po yung luma nating pagkatao, talagang nire-remove na natin yan, mga mahal kong kapatid, no? So this talk about God who removes the veil o yung belo or covering in our eyes sa mata natin. Di ba pag may kinakasal, may belo yan eh, no? Yung mga nagpakasal sa church, may mga belo yan, no? Nire-remove yung veil, nire-remove yung cover, no? Kaya napakahalaga na kapag ni-remove yan ng Panginoon, talagang tuluyan na nating maksisilayan, makikita yung katotohanan. Hindi yung ni-remove ng Panginoong Diyos, yung veil o yung belo, tapos patuloy pa nating nagbubulag-bulagan. Mali po yun mga kapatid. Wag na. No? Wag na. So, sabi rito, hallelujah, veil or covering in our eyes that we may receive knowledge that comes from godly perspective. Godly perspective. Kapag ni-remove ng Panginoon, yung veil na yan, belo na yan, no? Sa ating mata, no? Yan po ay rume-represent na makita natin at lumawak yung ating pangunawa, yung perspective na sinasabi, no? Kaya napakalaga na may lagi tayo nagbabasa and yung revelation ng Panginoon, no? Sa ating buhay, ay ganun pala yun. Dapat pala noon pa ako nagbasa. Dapat pala noon pa ako lumapit. Dapat pala noon ko pa tinanggap ang Panginoon, no? Pero mga kapatid, marami nang matatagal sa pananampalataya. Ganun pa rin ang ginagawa. Parang wala lang. Na-encounter na nila ang Panginoon, pero bumabalik pa rin sila sa hindi magandang gawa. And that is a false repentance. Kaya nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Pag may nababalitaan po ako na talagang, uy, si ganito, si ganyan, no? Ganito, ganyan ang nangyari, hindi pa rin, ganun pa rin ang ginagawa, wala pagbabago, lalo pang lumala. Nakakalungkot. Kasi unang-una, natalo sila na naman ang kalaban. Natalo na naman at nagpatangay naman. No? Nakarinig naman ang salita, hindi naman nagkulang. Yun nga lang, kapag hindi seryoso ang isang lumapit sa Panginoon, never na serious sa Lord, na talagang wala. Hindi talaga yan. Magpapatuloy at magpapatuloy para yang alitap-tap, no? Minsan may ilaw, minsan mawawala, no? Minsan naatin, minsan hindi, no? Minsan magbabasa, minsan hindi, minsan magde-devotion, minsan hindi, no? Nakakalungkot, no? Kaya talagang may battle sa pagiging isang Kristiyano. Pero ang mahalaga, kahit may battle, magpapatuloy po tayo. Now, number 2, sa kinapapalooban ng repentance sa process, yung number 2 yung repentance pa rin. These words, which is metanoia, okay? Greek word po ito, ano? Nasabi rito, new, understanding. Pag sinabing meta, ito po yung new. And yung noia, hirap banggitin, noia is understanding. So ibig sabihin, kapag nag-repent po pala tayo, no, it is a new understanding or perspective that comes after the previous one. Okay? Yung nakaraan. So it is a new mindset. Ayun. So kailangan pala, talagang kapag ang isang Kristiyano at tumanggap sa Panginoon ay totoong nagsisi, meron pala siyang bagong mindset talaga. No? Hindi na yung lumang mindset. Kaya sabi ng iba, mindset naman. No? Huwag na nating balikan yung dati. Luma na yun eh. Dati ka na sa squatter, babalik ka pa ba ron? No? Squatter na nga yung ugali mo dati. Hindi ko naman inaano po yung mga nakatira sa squatter. Squatter din po kami dati. Spiritual speaking po ang aking sinasabi. Ibig sabihin, yung pangit na ugali. No? So, this means that the repentance is change of mind. Kaya makikita mo talaga ang isang tunay na nagbago, tunay na nagrepent kapag na-change na ang kanyang mind at na-change na yung kanyang karakter. No? Talagang purihin ng Panginoon. At syempre, kasunod nun, kapag na-change na yan lahat, at talagang sumusunod na sa kalooban ng Panginoon,
magpapagamit na yan sa Lord. Doon na yan uusad. No? Doon na yan magpapasako. Doon na yan talaga ibibigay niya yung kanyang buhay. Sabi ni Apostol Pablo ay talagang inaari kong kalugihan. Sabi, di ba, yung mensahe ni Pastor Nilo, inaari kong kalugihan, no? Yung mga dating mga bagay na tinatangkilik niya. Pero tayo ngayon, na mga unti-unting binabago ng Panginoon, mas nagiging priority na po natin yung pag-attend, yung pagbabasa, pagdidevotion sa araw-araw ng ating buhay. And number 3, sa kinapapalooban po ng repentance is a process, turning. No? Turning. Okay? So, the Greek equivalent of this word is epistrepo. Yan, epistrepo. Pag sinabi pong epistrepo, which means turning to a new path. Ayan. Turning to a new path. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo po pala ay nandito sa epistrepo na ito, Greek word, no? Nagre-resulta pala ito, mga kapatid, ng bagong daan. Bagong tatahaking daan ng ating buhay. Di ba? Kapag literal na tayo humakbang, syempre, forward. Lilingunin mo po ba yung dati mong hinakbangan? Syempre, hindi na. Kailangan mo magtuloy-tuloy sa paglakad. No? At yung paglakad, doon na sa kalooban ng Diyos. Hindi na sa kalooban natin. Hindi na sa kalaban ng Panginoon. Amen? So, sabi rito, turning is a result of revelation and repentance. Ano po ang sabi ng Acts 3:19? No? Yung binasa natin kanina. No? Acts 3:19. Napakaganda po nito. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Baliktarin natin. Kapag hindi tayo nagsisi, hindi niya papawiin yung ating mga kasalanan. Hindi niya tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Ayaw ng Lord na nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. No? So we must include all these 3 in our repentance before God. We need to accept God's view and understanding on our sinful state that we may be able to return and walk in His ways. Ay, Pastor, alam ko na yan. Nag-repent na ako sa Panginoon. Matagal na akong sumuko. Praise God, kung ganon. Praise God, no? Ang kasunod nun, handa ka na magpagamit. Yan. Handa ka na ba magpagamit sa Panginoon? Pastor, medyo alanganin pa po ako eh. So, magpatuloy ka pa rin. Kahit na medyo may humahad lang, no? Pero tandaan po natin, pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. We are the ambassador of God. Tandaan po natin. Baka sinasabi lang natin, nandito lang kami sa Zoom, ganito, ganyan. Wala naman to, hindi naman to physical. No, marami pong pinalalago ang Panginoong Diyos kahit po sa magkakalayo tayong bansa. Alam niyo po ba yon? Marami ang naabot at pag-uwi nila ng bansang Pilipinas, nakita ng bawat isa na naglilingkod na talaga. Ginagamit sila ng Panginoon. Because ang Panginoon ang kumilos, no? Hindi kami. Hindi ang inyong pastor, hindi ano lang po kami, nagiging daluyan lang, no? Ang Diyos talaga ang nagdidilig at nagpapatubo, no? Kaya walang pwedeng pagmalaki Ephesians 2:8-9, no? No? Lahat po ay sa biyaya lang ng Panginoon. Sabi rito, God will remove the covering. Ito na maganda kapag tunay na nag-repent. God will remove the covering in our minds by giving us information that comes from a godly perspective. Kapag tayo po ay tunay na nag-repent, at ito na yung prutas, no, ng banal na espiritu, mapapansin nyo na kahit nasa loob kayo ng bahay, sa jeep, nagmumotor, may nasa trabaho, nakahiga, magre-reveal ang Panginoon o magbibigay siya ng revelation, no? Meron siyang ibibigay sa atin na may audible voice na talagang maririnig. Danas na danas ko rin po yan, mga kapatid, to God be the glory. Kahit sa trabaho, nagre-reveal siya, no?
And I believe sa bawat isa sa atin na nandito, magbibigay ng revelation ng Panginoon kung paano yung gagawin natin sa araw-araw, oras-oras ng ating buhay, kung paano tayo lalakad sa kanyang kalooban. Ganun po ang Panginoon. Kapag nakita niya yung puso mo, yung puso natin, na talagang, ito, sumusunod na sa kalooban ko ito, talagang meron ng magbabago. Now, yung revelation, sabi rito, that we may receive the mind of Christ. Biruin mo, kapag nagbigay ang Panginoon ng revelation, galing yon sa mind of Christ. Amen? At sabi rito, repentance that will enable us to turn away from our sin. Ay, kasalanan to, ayoko nang gawin ito. May nakita ka napakagandang ballpen sa isang opisina. Hindi naman sa'yo. Pero dati ginagawa natin yon. Halimbawa, dampot dito. Kaya, bala ng stapler or tape or kung ano man, kuha lang. Cable tie or kung ano man. No? Pero hindi naman sa'yo. Pero dati, wala kang pakialam. Kukuhanin ko to. No? Pero nagkakaroon na ngayon ng conviction. At yun yung true repentance, na kapag hindi mo na ginawa yung bagay na yun na masama, ibig sabihin, the Holy Spirit ay nasa iyo na. Tinuturo ang kanyang umiwas, wag nang gawin yung mga maliliit at malalaking bagay. Halimbawa, may budget kayo sa inyong gawain, may sumobra ng 5 piso o piso, ibabalik mo yon sa leader mo. Kasi alam mo, may sumobra. Kahit 25 centavos pa yan. Kasi alam mo na masama yun. Tandaan po natin, ang nagnakaw ng 1,000,000 at piso o 25 centavos, parehas lang din yun na magnanakaw. Parehas lang din yun. Maliit man o malaki ang ninakaw, magnanakaw pa rin yun. Ang linaw ng John 8:44, no? Ang linaw ng John 8:44, ang ama ng kasinungalingan at kapatid ng magnanakaw ay si Diablo. Kaya, tinuturuan talaga tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Now, sabi rito, that will enable us to turn away from our sin, to turning. So this is the process of true repentance that brings real change in us. Amen? So both we and God, tayo at ang Panginoon, have a role. Meron tayong role, mga kapatid, in repentance. God's part is to reveal His mind and will, no? Sa isip natin at saka siyempre sa ikikilos natin. And our part is to accept and live out this new mindset. Sinasabi natin, gusto na nating magbago. Tama ba? Gusto na nating mabago talaga ng Panginoon. Totoo yan. Kahit sino sa atin dito, gusto nating magbago at gamitin ng Panginoon. Pero baguhin muna natin ang mindset at lalong-lalo yung puso nating lahat. Ipabago natin sa Panginoon. Kikilos naman ang Panginoon Basta kumilos din tayo. At meron pong 2 application dito. Itatype ko na lang po. Ito po yung pagsasalu-saluhan natin. Ang sabi nito, have you experienced a real God-centered repentance? Totoo bang, o naranasan ba natin, no, yung totoong God-centered repentance na ito? Na talagang, Lord, sorry. No? Parusahan mo ako tulad ni Haring David. No? Sa Psalms 51:4. Talagang humingi siya, parusahan mo ako, Lord. No? Kasi nagkasala ako At number 2 na application, is there real repentance without God doing His part in the process? Why? Na meron ba talagang totoong pagsisisi, no? Without God doing His part in the process, and why? Amen? So, purihin ang Diyos at muli nirefresh tayo about sa repentance at makikita, nakita natin kung ano ba yung talagang bunga ng tunay na nagsisisi sa harapan ng Panginoong Diyos, hindi lang sa maraming tao. Okay, so let us pray. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. At sa araw-araw ng aming pamumuhay, sa aming pagtulog, kitang-kita mo ang nilalaman ng aming mga puso't isipan. Maaring meron pa kaming mga bagay na
hindi patunay na nahihingi namin ng pagsisisi sa iyo, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami na ma-reveal ito. Mangusap ka po sa amin, Panginoon. Sino man po, Panginoon, yung mga bagay o mga tao na amin pong nakasama ang loob o yung mga nagawa namin ng mali, patawarin mo po kami, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy mong itanim sa aming mga buhay na kapag ang isang Kristiyano na sinasabing Kristiyano ay tunay na nagsisi, magpapagamit ito sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong katuruan at ikaw lamang po, Panginoon, wala nang iba ang aming itinataas sa aming buhay. Salamat po. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Praise the Lord.